kumpuni ang serbisyo o perwisyo. Narito. Ako, hindi naman po pwedeng talagang para tayong nagsisiga. Napanay ang ating pagpapapaypay. Hindi lang po perwisyo sa sirang bentilador ang reklamo ng ating panauhin ngayong araw na ito. Ano? Sinisiraan pa siya ng technician. Ayun. Densyo, humarap ka na. So, Densyo, ikaw yung nagpagawa ng bentilador. Opo. Okay. Ilan ang bentilador sa bahay ninyo? Isa lang po yun, ma'am. Anong nangyari? Nasira? Opo, tapos dinala ko po kay Kuya Rod. Ang buong akala ko po, pagkakuha ko yun, gawa po. Siyempre. Isang araw lang po, sira na naman po kagad. E di syempre, binalik mo. Opo. Ano Kasi sabi bigla niya? na naman po mistap eh. Sabi niya raw po sa akin, nung kinuha mo rito, minakita ko sa'yo buo. Sabi niya nga, buo nga, pero pag uwi ko sa amin, yung sinindihan ko, sumisindi, tapos maya-maya, mistap na. Anong sabi naman niya? Gagawin niya raw po ulit. Bubuuin niya raw ulit. Ngayon, nabuo na ba? Hindi pa po. Ang init-init, ma'am eh. Hindi ko maintindihan. So, bubunuin daw niya. Kailan pa yon? Nung March 27, pinagawa ko po sa kanya yon. Ang tagal na. Hmm. So, wala pa, hindi pa binabalik. Opo, hindi pa po binabalik. So, nasuri na daw niya. Sira daw po yung puro siya may sira, may sira. Sabi ko, kukunin ko lang, pagagawa ko na lang sa iba. Tama. Sabi ko nga sa kanya. Pero matagal ka na nagpapagawa sa kanya ng appliance. Suki na po namin yan, ma'am. Ngayon lang po nagkaano sa ano eh. Ayun naman pala. So, kasi iniisip ko, baka meron na naman kayong napagkagalitang iba. Hindi ba? Wala ba kayong pinagkakagalitang iba? Sinisiraan pa ako. Bakit? Anong sinasabi tungkol Gumagamit sa'yo? daw ako ng pinagbabawal na ano, ma'am. Ay! Wrong. Kaya inahaman ko siya magpa-drug test kaming dalawa eh. Aba! Bentilador muna tayo, ha? Bago tayo magdroga. Yan. Okay. So, bentilador. So, nagkasuntukan ba kayo? Anong malubha na nangyari sa relasyon ninyo? Sabi niya raw po, magmula ng umina na raw po yung niya, yung business na, gawa raw, nababalitaan doon sa lugar namin na manluloko siya. Sinisiraan ko raw po siya na manluloko siya. Sabi ko, harap mo sa akin kung sino nagsasabi sa'yo, huwag kang mapagawa ng salita. Okay. sabi Pero ko. matagal mo na siya kaibigan, matagal na kayo. Suki nyo na, sabi nyo. Bakit pa dyan masisira yung pagkakaibigan ninyo kasi nga naninira siya? Ayun. Kasi kung sa bentilador lang, siguro hindi na yan lulubha. Kaya lang, ayan na naman ang siraan nila, Doc Camille. Di ba? Yung siraan na naman, doon na naman lumulubha ito. So, magkano naman yung binayad mo? 250 po, ma'am. So, ang usapan sa 250, ayos na siya o may balanse pa? Wala na po, 250 Wala na. po, 250 So, na po. binayad mo kaagad? Bakit Opo. ganun? Ako hindi Tiwala ako po magbabayad ako ng sa buo. kanya, ma'am eh. Hindi lang electric fan ang umiikot sa kwentong ito, ha, kundi pati ang katotohanan. Kaya pakinggan naman natin ang side ng inirereklamong technician ng mga sirang bentilador. Ito na. Rod, humarap ka na. Ay, grabe. Grabe. 250 lang yan, ha? Kasi naman, sinasabi mo daw na addict siya. Bakit nga naman? Ikaw nga itong naka-sunglasses. Ano bang tinatago mo sa mata mo? Kaya pala hindi niya naayos, naka-sunglass kasi. Wala, ma'am. Wala. Binibiro lang ako sa kanya noon. Ano? Binibiro ko lang siya. Binibiro? Kasi inaagis yung itikpan sa akin eh. Ano? Binibiro ko siya kasi inaagis sa akin yung itikpan. Sabi ko, may tama ka ata eh. Ba't mo inaagis sa akin yung itikpan? Hindi mo makausapin addict na daw maayos. ako. Gumagamit daw po ang pinagbabawal na gamot. Bakit mo nga kahinagis yung electric fan? Inaagis. Nainis po ako eh. Sabi niya sa akin kasing gawa, ma'am. Tapos nung inuwi ko sa bahay, ilang minuto lang maandar, na-stop na naman. Palpak ba talaga yung pagkakaayos mo nung bentilador? Hindi, ma'am. Okay naman yun kasi pinakita ko sa lapat, tinising namin gumagana. Ganun lang ginagawa mo. Kunwari, inayos mo na, pinapakita mo sa kliyente mo na umaandar na bago mo i-release. Oo. Tapos Okay. nung naandar, nakita ko yung sa motor niya, yung mga tanso, buwagag na. Kaya hindi na tumagal yun. Ayun. Kahit tingnan niya, andyan naman, oh. Oo. Makikita naman, kahit makita Hindi niyo, sana, buwagag na. mo na doon pala, sinabi mo na sa akin, hindi mo na pinauwi sa akin. Hindi nga. Binayad mo, 250 lang. Manloloko ka kasi. Bossing lang. Bossing lang binabayaran. Bossing at saka shafting. At saka libor. Oh. Yun lang ang binayad niya. Hindi naman, wala naman sinabing, hindi mo pinagawa yung motor eh.
Ayun. Sinigil mo ko 250. Ibig sabihin, kabayaran na yun. Hindi, kasi di kasama yun. Iba yung mahal ang motor. Dapat sinabi mo sa akin. Ang motor, 200 ang bibigay motor. ko. Pag bumili ka ng motor ng electric fan. Okay. Tapos labor, 150, 350. Paano naging 250? Sabi mo, Pero 250. teka muna, sandali lang. Palagay ko naman, kung ikaw ay nagne-negosyo, kailangan yung customer mo, inaalagaan mo. Ano, Rod? Sa dry cleaning, ganun eh. Di ba? Papalinis mo yung mancha. Pag hindi nila matanggal ang mancha, may etiketa yon. Hindi na matatanggal ang mancha kasi. Para alam ng kliyente na hanggang doon na lang yon. Dapat pinaliwanag mo sa kanya. Ayun lang, mali sa akin pero hindi ko napaliwanag. Ayun. Pero, Pero naayos naman dapat ginagawa mo yun, ha? naayos naman maigi yun. Kasi umaandar nga sa harapan niya eh. Ayun ko, pag uwi ko, anong ginawa nila sa kanila eh. Palagay ko dahil ang init ng panahon ngayon, nagkakainitan kayo ng ulo. Di ba, no? Alam mo, tubig lang na may yelo ang katapat niyan. Bukod po kay Densyo, ay mayroon pa palang isang hindi rin kontento sa serbisyo ni Rod. Oh, nagpagawa din daw, sira din daw. Oh, alamin natin, ha? Ano ang patutunayan ni Pepang? Humarap ka na. Okay, Pepang. So, ikaw din ay biktima rin. Opo. Paano? Nagpagawa rin po ako sa kanya one time ng electric fan. Imbis na po palabas yung hangin, pabalik. Akala niya siguro po exhaust fan. Vacuum na yun. Sabi ko naman. Alam mo, Sabi ko. unti-unti na lumalabas yung ano mo. Yung mga sinira mo. Pagka ganun, either baliktad lang nakabit yung LSE o baliktad yung ano, yung ikot. Exhaust. Hindi, kasi nga, baligtad yung LEC. Paano naman nangyari yun, Pepang? Yun nga rin po ang hindi ko alam. Comedy ka, ha? Comedy ka. Hindi po, totoo po talaga. Imbis na palabas yung hangin, pabalik. Pwede naman po yun. Ibabaliktad mo lang yung electric fan. Yun nga po hindi ko alam kung paano nangyari eh. Ano? Bakit? Yung buhok mo, sinisip-sip? Ganon? Hindi naman po Imbes na kasi, hinahangin ka, kasi buhok medyo mo malayo ganon. naman po ako eh. Nagtataka ako bakit walang hangin na lumalabas. Nung gumanon ako sa likuran, nandun yung hangin. Hindi. Galit sa'yo yung electric fan. Ayaw ka niyang kaharap. Yun nga iniisip ko eh. Dito ka sa likod ko. Alam mo, iba na yan, ha? Iba na yan, ha? Sinasaniban na yung appliances niyan. So, dinala mo ba yung iyong electric fan na tinalikuran ka kay Rod? Binalik ko po sa O kanya. ano sabi ni Rod? Sabi niya, hindi, may ikot naman yan. Umiikot nga, kaso yung hangin nasa likod, wala sa harap. O ngayon, Doc, ano ang iyong diagnosis? Kasi, yung electric fan kasi niya, nagkamali na pagkabit ng kapasitor, ma'am. Akala ko ginawa niya nakatalikod din siya. Baliktarin mo lang yun. Nagkapalit lang. O ngayon, Hindi ko na sinadya eh. lahat ng tao nagkakamali. Hindi ko na sinabing perfect ako. Di naman siya perfect. So, hindi totoong namamaligno yung electric fan, no? Wala. Okay. Inayos mo naman. Ay, nice naman. Okay naman, ma'am. Naayos naman. Inayos niya po. Inayos naman. Pero ang punto kasi ni Pepang, nagkakamali din kasi si Rod. Baka talaga nagkamali din kay Densyo. Okay. Pero ang sinasabi mo, hindi ka nagkamali kay Densyo. Hindi, ma'am. Talagang medyo agnas na yung motor na kailangan ng palitan. Oo. Kasi matagal na kayo nagpapagawa dito kay Rod. Ibig sabihin maganda ang kanyang reputasyon. Kaya meron din siyang kakampi. Okay? Na magpapatunay na maganda naman ang serbisyo ni Rod at mabuti naman ang kanyang pagkatao. Lita, humarap ka na. Hoy, mukha mo! Mukha mo! Ay, ang ganda oh, ang ganda oh. Ay, ang ganda oh. Ang ganda mo talaga. Oo naman. Ano naman yung sinasabi mo laban kay Lita? Ayun nga po ang pinagtataka ko, wala naman po akong sinasabi about sa kanya. Ewan ko na lang kung may enter siya ng ganyan. Wala. Naghahanap na lang ng ano to eh. Ng gulo. Teka muna, baka nagpapadiscover. Mamaya na lang paglabas. Ay! Teka muna. Ay! Bakit mamaya pa? Pwede naman ngayon. Ayan, electric fan, boto nyo! Hindi,
hindi po ito wrestling match. Hindi po ito Kabayo ko ba? MMA. MMA. Eh, Hindi po nakahawak ito sa kamay MMA. ko. Wow, nakahawak ang gwapo. Nagpapapigil. Nagpapapigil talaga. Pigilan mo ako. Yakapin mo pa ako. Pinapalakas niya eh. Ayun. Lita, o kumusta naman ang hawak sa'yo ng bouncer natin dyan? Sakit, ma'am. Ang masakit. Kulit mo kasi. Okay ba? Oo. Tingnan muna. Oo. Okay, Lita, ano ba yung narinig mo sinasabi ni Pepang? Ano po sinasabi sa amin sa lugar? Ano nga? Pangit ko daw, may tsura naman yan kumpara sa akin. Sinasabi mo bang pangit siya? Bakit ko naman po sasabihin sa... May salamin naman kami sa bahay. O sino naman? Teka muna, bakit mo naman sinasabi na sinisira ka niya? Hindi daw. May nagsabi Wala, po sa akin, invento ka talaga lang. ikaw invento. Naghanap ka na lang ng makukulam. away talaga. Sino sa atin? Ikaw. Oo. Ikaw, taraw. Ano? Ay, ayan na naman. Pwede naman dito, ba't sa labas pa? Hindi pa natin pinag-uusapan ng ventilador. Oo nga. Sandali lang. Ventilador muna. Okay, Lita, itong si Rod, nagpapagawa ka din sa kanya ng mga appliances. Hindi po, pinsan ko po siya. Ay? Pinsan mo. Yung nagpagawa po kasi siya, ma'am, nandun ako. Kaya sinisira niya yung pinsan ko, hindi siya marunong magbayad. Gusto libre. Ganun? Paano naman po babayaran kung palpak naman ang gawa? Pero, nung naayos na, binayaran mo. Hindi pa nga po naayos eh. Oh, Rod, bakit di pa naaayos? Naayos na, ma'am. Ayos na. Naayos na eh. Oh, ayos na daw. Eh, ba't hindi ko pa nakukuha? Kasi hindi mo pa binabayaran. Eh, hindi niya nga pa po nagagawa, sabi niya. Ayos na, ma'am. Oh, ayan, tapos Bawal na. Pwede naman mo nang mag-present. puntahan. Release ng Kukunin bayad. ko na lang. Ayun. Ano ba ang mga paalaala sa Biblia tungkol sa pagiging tapat sa negosyo o serbisyo sa kapwa? Maganda yan, Ate Kuring. Sa Matthew chapter 6, tinatalakay dito yung paglilingkod mo. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, pera at saka yung Diyos. No? Sa negosyo natin, kailangan nandiyan ng Diyos para yung ginagawa natin sa kapwa, gagawin din sa atin. Kailangan maging fair tayo. Pero nakita ko rito, Rod, yung kakulangan mo doon sa transparency. Kung i-repair man halimbawa ang isang electric fan, kung ipina-repair sa'yo, bago mo i-repair yan, dapat malaman noong may-ari kung anong diferensya, magkano magagastos niya. Kung may nakita kang ibang sira, sabihin mo sa kanya bago mo i-repair. And, sabi nga ng ating audience kanina, pakikitungo mo sa ibang tao. Hindi po pwedeng lagi kang galit, ibabato mo yung bagay na, problema. Po pwedeng mabigyan ng solusyon kung bababa tayo. Magiging humble. Yung humility, mahalaga yan sa bawat isa sa atin. Huwag daanin sa init ng ulo. Mainit ang panahon ngayon, pero kaya nating bumaba, kaya nating magpakababa. Salamat, Ate Kuya. Ayan, ang ganda naman.